Boy Bagyo, Bon Gualvez, Mr. Exclusive Gary De Leon. Ito ang Presinto 5. Bawat krimen may kwento. Hihimayin ang lahat ng anggulo. Dahil misyon namin ang kaligtasan mo. Tulong! Paparilin kita! Papatayin mo ako eh! Lalaking nagmahal at nagsusustento, bugbog at pagbabantang inabot mula sa live-in partner ng kanyang girlfriend. Dating traffic enforcer sa Cebu, nagjo-duty pa rin para lang mangotong. 13 estudyante sa Palawan, sabay-sabay na nagwala at nagsisigaw sa klase. Sinaniban daw? At mga kawatan sa Rizal, 3 beses nagtangkang manloob pero 3 beses ding pumalpak. Trauma ang inabot ng isang lalaki sa pagbisita niya sa kanyang girlfriend sa Cavite. Nabisto niyang may iba palang kinakasama ang nobya. Ang matindi pa, binugbog at pinagbantaan pa siya ng lalaki. Sinakal at sinuntok ng nakahubad na lalaki ang nakapulang lalaking ito. Pinagbantaan pa niya ang sinakal niyang lalaki. Mapapansin ding tumutulo ng dugo ng biktima sa kanyang bibig. Hindi pa nakontento ang lalaki at hinila pa ang biktima, saka ito'y tinulak. Di pa natapos sa pambubugbog at kinaladkad pa ng lalaki ang nanghihina ng biktima. Itinayo niya ulit ito sa kasinuntok. Ilang beses pa niya yang inulit. Hindi kita sa video pero maririnig ang tunog ng tila may nabasag. Hinampas na pala ng bote sa ulo ang biktima. Humabol pa ng sipa ang lalaki bago tuluyang tinantanan ng biktima. Nangyari yan noon pang May 5 ng madaling araw sa Bacoor, Cavite. Pero napanood lang ng nanay ng biktima ang sinapit ng anak nito lamang June 29. Labis daw siyang nag-alala sa anak matapos higit 1 buwang hindi umuwi sa kanilang bahay. Hinanap ko po kasi through online yung anak ko. Tapos, kasi po may nakapagsabi sa akin na nabugbog siya. At nung nakita ko po yun, talaga pong nanginginig ako talaga. Nawalan talaga ako, parang nawawalan ako ng lakas. Kasi hindi ko alam na, di ba, pinalaki mo yung bata, binabantayan mo, tapos makikita mo, masahol pa sa hayop yung ginawa sa kanya. Kusa namang umuwi ang biktima sa kanilang bahay matapos mabasa ang post ng ina online. Nagpalipas muna siya sa isang water refilling station kung saan siya nakiusap na mag-apply ng trabaho. Sinadya raw niyang hindi muna umuwi dahil sa pagbabanta ng sospek sa kanyang buhay pati na sa kanyang pamilya. Kwento pa ng biktima, nagpunta siya sa bahay ng kanyang girlfriend para magbigay ng kanyang sustentong pera. Pero nakulangan daw rito ang kasintahan. Kaya siya binugbog ng sospek na ang unang pakilala sa kanya ay pinsan, live-in partner pala ng kanyang nobya. Nalaman ko na lang po na kasintahan po pala niya, na kinakasama niya po pala nung nabugbog na po ako. Pag-amin pa ng biktima, nakilala niya ang girlfriend online. Nakilala ko po siya sa online bilang bayaran po ang babae. Aminado po ako na naging niya ako, kliyente. Hanggang sa nahulog po yung loob ko po sa kanya. Tapos yun po, nangako rin po siya sa akin na pagka sinustentohan ko raw po sila, kasama po yung bata, titigilan niya daw po yung ginagawa niya. Ganun na lamang ang trauma ng biktima sa pambubugbog sa kanya. Halos mawala na po ako ng malay nun. Kung tutusin nga po, munti ka na po ako mamatay doon. Tumulong na po sa akin yung isang tanod po doon. Kasi nga po nakita niya po na bugbog sarado po ako. Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang mag-live-in partner. Nasampahan na rin sila ng reklamong attempted homicide at grave threat. Panawagan naman ng mag-ina sa kanila. Kung makonsensya naman kayo, pinagkapirahan nyo na yung anak ko. Nakuha nyo na yung gusto nyo. Tapos bakit ganun ginawa nyo siyang parang masahol pa sa hayop? Lumabas ka na. Magpakita ka kasi. Kung pwede lang talaga. Lumabas ka na. Kuha ito sa CCTV ng isang residential area sa Taguig City pasado 1:00 ng hapon noong June 21.
Nakahubad ang lalaking yan na nasa likod ng puting sasakyan. Palingon-lingon siya sa paligid. Maya-maya, sinenyasan niyang naglalakad na batang babae. May binulong siya sa bata. Saka pinisil ang kanyang pisngi. Ilang beses itong ginawa ng lalaki. Hanggang sa umuwi na ang bata. Sinundan pa siya ng tingin ng lalaki bago ito tuluyang umalis. Ang pangyayaring yan isinumbong ng 8 taong gulang na bata sa kanyang ina. Pero ang matindi, ang lalaking manyakis, isa pa lang pulis. Police Corporal ang ranggo ng nasabing pulis na kapitbahay pa pala ng bata. Idinulog ng pamilya ang insidente sa National Police Commission o NAPOLCOM. Kwento ng inang si alias Andrea, inutusan niya raw ang anak na bumili ng yelo. Hindi niya raw akalaing mababastos ang anak. Ang binulong daw ng pulis sa kanya na alam mo, mas maganda ka pa sa misis ko. Pwede bang pakis? Ngayon, yung bata hindi nagsisinungaling yan at hindi ko tinuruan magsinungaling. Pero bukod pa sa eksenang nakuna ng CCTV, meron pa palang ibang kalaswaang ginagawa ang pulis sa bata. Nabasa raw ng lolo ng biktima ang mensaheng pinadala ng pulis sa kanyang apo sa social media. Sabi niya, buksan mo yung pintuan nyo, dadamayan kita, pupuntahan kita dyan. Bukod doon, nini-scroll ko, meron pa yung kinabahan ako. Naligo ka na, maligo ka, titingnan ko. Tinuturo ng apo ko na siya rin daw yun, yung nasa CCTV. So ayun, mula na parang nanginig. Mas lalo ko natatakot para sa apo ko. Wala pang pahayag ang pulis, pero agad siyang sinibak sa pwesto. Nasampahan na rin siya ng NAPOLCOM ng reklamong grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Dahil dyan, hinikayat ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan ang publiko na magsumbong sa kanila sakaling makaranas ng pang-aabuso mula sa mga pulis. Nananawagan din si Calinisan na higpitan pa ang recruitment process sa Philippine National Police. Hindi pwedeng shortcut, hindi pwedeng kahit sino na lang pwedeng maging pulis. Dapat mas higpitan pa natin ng triple ang proseso ng pagtanggap ng mga pulis. He is a relatively new policeman. Corporal pa lang siya. Second to the lowest mammal in the ranks of the PNP. Susunod, dating traffic enforcer sa Cebu, duty pa rin sa lansangan para mangotong. 100. At 9 taong gulang na estudyante nalunod sa Ilog Pasig. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Presinto 5. Trahedyang sinapit ng isang batang lalaki matapos siyang malunod sa Ilog Pasig. Pauwi na raw ang biktima mula sa eskwelahan nang magkayayaan ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog. Pero ang inakala nilang masayang bonding, hahantong pala sa isang kalunos-lunos na wakas. Sisirin nyo na. Walang tigil sa paghahanap ang mga rescuer sa Ilog Pasig. May nalunod kasi ritong 9 taong gulang na batang lalaki. Ilang beses nilang sinisid ang bahagi ng ilog kung saan sinasabing huling nakita ang biktima. Na yun, medyo maitim, maburak, mahina yung current o yung daloy. And mababaw sa una, may mga bato. Pero pag mga siguro 2 hakbang, biglang lalim na siya hanggang dibdib niya. Kasi may kita doon sa mga lumusong, biglang hanggang dibdib na agad. Kalaunan, nahanap din ng bata.
Sinubukan pa siyang i-revive ng mga rescuer. Pero huli na raw ang lahat. Wala na po siyang breathing. Wala na pong pulse po. Kaya po yung inan namin, pilit na po namin siyang revive pa rin hanggang sa madala sa ospital. Yung katawan po ng bata, ma'am, parang bloated na po yung tiyan niya. Tapos yung bibig niya po, medyo maputla na talaga. Kwento ng mga taga-barangay galing sa eskwelahan ng batang napag-alamang nasa grade 3. Kasama ang ilang kaibigan, nagkayayaan daw silang maligo sa ilog na taon pang maulan noon. Tumanggi na magpa-interview sa harap ng kamera ang mga magulang ng nasawing grade 3 student. Pero kwento nila, mahilig daw talagang maligo sa ilog ang kanilang anak. Bagamat masakit, tanggap daw nilang aksidente ang nangyari. Nagpaalala naman ng barangay, lalo't hindi ito ang unang beses na may nalunod sa Ilog Pasig. Ako sa mga magulang, lagi nyo pong babantayan, lalo na po yung mga minor, kasi hindi naman totally buo pa ang pag-iisip niyan. Na wag na munang magtungo dun sa may ilog na yun. Kalaboso ang isang SUV driver matapos mabundol ang isang traffic enforcer. Aksidente raw na naapakan ng driver ang silinyador, kaya nasa pool ang enforcer. Samantala, huli naman sa video ang isang traffic enforcer na nangungutong. Pero ang matindi, matagal na pala itong sinibak sa pwesto at ginawang racket ang paninikit. Abalang nagmamando ang traffic enforcer na ito sa harap ng Cebu Provincial Capitol. Maya-maya, binundol siya ng isang SUV. Bumagsak siya sa kalsada at muntik pang pumailalim sa sasakyan. Buti na lang at mabilis siyang gumulong pakanan para makaiwas. Agad dinala sa ospital ang enforcer na nagtamo ng sugat sa mga kamay. Yun nga lang, natanggalan siya ng kuko. Pagkahinto ng mga sasakyan, umabante yung SUV. Bigla itong umarangkada. At umba ako. Paglingon ko, yung gulong ng SUV papunta sa akin. Umiwas ako. Pero naabutan ng gulong ang kamay ko. Ang kamay ko lang siyang tinamaan. Tatakas pa sana ng SUV pero nahabol ito ng ilang concerned citizen nang maipit sa traffic. Katwiran daw na 63 anyos na driver nito. Ayon sa driver ng SUV, nang huminto siya ay naka-full stop na ang sasakyan pero hindi niya daw nailipat ang kambyo sa neutral o park mula sa drive mode. Kaya nang mabitawan niya, sa halip na preno ang maapakan, ang silinyador ang kanyang natapakan. Naharap sa kasong direct assault at attempted homicide ang driver. Pinaribok na rin ang kanyang lisensya sa LTO. Sa San Nicolas, Cebu naman, ang traffic enforcer ang pasaway. Dati pa lang traffic enforcer. Sa pool sa video, ang paninita niya sa isang rider. Kinuha niya ang lisensya nito hanggang sa nakikipag-areglo na siya. Tagaan na lang 100 na to, ato na lang i-charge sa company. Ibinilik nito ang lisensya ng rider, sabay abot ng angkas ng 100 piso sa kanya. Paldo. Maya-maya, makikitang ibang damit pang itaas na ang kanyang suot at hindi na uniforme ng enforcer. Sumakay siya ng e-bike. Kota na, bye-bye. Sa investigasyon ng Cebu City Transportation Office, madalas tumatambay ang nasabing lalaki sa lugar para mangotong sa mga motorista. Gaya na lang ng insidenteng ito. 100 naman ang kwarta rin, Tira? Kinilala ang lalaking si Jover Lafranco na dating tauhan ng Traffic Management Bureau ng lungsod. Dili na to siya. Hindi na siya konektado sa pamahalaang lungsod ng Cebu. Sa katunayan, pinayuhan na siyang isauli ang kanyang citation tickets at ID. Ngunit sa halip na sundin ang payo at isauli ang mga ito, nagpatuloy pa rin umano siya sa panghuhuli at pangingikil. Hawak na siya ngayon ng mga pulis at maharap sa kasong usurpation of authority. Susunod, ilang estudyante sabay-sabay nagsigawan matapos daw sapian habang nasa klase. At magpartner na kawatan, 3 beses nang nagnanakaw pero palpak. Ang buong kwento sa pagbabalik ng Presinto 5.
Sabay-sabay na nagsigawan at nagwala ang ilang estudyante sa Palawan matapos di umanong sapian ng ilang mag-aaral. Habang sa Zamboanga del Norte, 20 estudyante rin ang isinugod sa ospital matapos sumakit ang ulo at tiyan. Nagsisigaw ang babaeng estudyante yan habang dinadala sa isang ospital sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Ilan pang estudyante ang sunod-sunod ding isinakay sa ambulansya matapos mawalan ng malay. Ang iba naman, kanya-kanyang takbuhan palabas ng classroom. May mga umiiyak na rin sa kanilang takot sa nangyayari. Kwento ng school principal, nag-ugat daw ang gulo sa ilang magkakaklasing sabay-sabay sumakit ang ulo at tiyan. Sa klase po nila, ma'am, bali sa third period po nila sa umaga, mayroon pong sumakit yung yan at saka yung ulo, 5 po sila. Bigay ng first aid yung guro nila. Doon po natakot yung estudyante pag nagsaw na yung sa ambulansya. Parang gano'n na po, nag-hysteria na po talaga. 20 estudyante ang sinugod sa ospital. Tingin naman ng Rural Health Unit ng bayan, posible raw na nalipasan ng gutom ang mga bata o di kaya ay may nakain silang nakasama sa kanilang tiyan. Dahil sa insidente, agad sinuspindi ang pang-umagang klase at nagpatupad na lamang ng blended learning sa hapon. Sa bayan naman ng Rizal sa Palawan, hindi nalalayo ang eksena. 13 high school student ang sabay-sabay umanong sinaniban ng masamang espiritu habang nasa klase. May mga nawalan din ng malay. Dinasalan sila ng mga albularyo hanggang mahimasmasan. Pero hindi yan naging madali dahil nagpupumiglas daw ang mga bata habang dinadasalan. Taktan at may mga bata din po na malalakas sila na halos yung hindi po mapigilan. Hindi po sila same ng mga ng mga po sa sarili nila. Pero po is parang may dumadagan daw po sa kanya. Tapos meron naman daw po na parang sinasaktan sila sa tingin po ng lahat, nasaniban po sila. Agad sinuspindi ang klase sa paaralan at pinasundo ang mga bata sa kanilang mga magulang. Ligtas na ngayon ang mga estudyante, pero trauma raw ang inabot ng marami sa kanilang mga kaeskwela habang patuloy na iniimbestigahan naman ang insidente. Never say never ang motto ng 2 kawatan na wanted ngayon ng batas. 3 beses silang nagtangkang magnakaw, pero 3 beses din silang nagmintis. Ang kanilang ilang beses na kapalpakan, nasa pool sa mga CCTV. Sa pool sa CCTV, nang lumapit ang isang lalaking naka-helmet sa roll-up door ng isang butika sa Baras, Rizal. Bitbit ang bolt cutter. Todo effort siyang sirain ang kandado nito. Kaso, mukhang hirap si kuya. Ilang minuto pa rin siyang nagtiyaga at nagpabalik-balik hanggang sa sumakses siya sa pagsira sa kandado. Maya-maya, dumating ang kanyang kasabwat na siyang nag-angat ng roll-up door. Pero may salamin at pinto pa pala sa loob ng botika. Ang ending, umatras ang 2 kawatan. Pero never say never ang mga kawatan. Sunod nilang pinuntirya ang isang bakery. Sumakses din silang sirain ang kandado nito. Pero pagkaangat din ng roll-up door, surprise! May mga tao sa loob. Dali-dali tuloy na tumakas ang 2, sakay ng kanilang motor. Pero baka nga naman daw, 3rd time's a charm. Kaya naman sa 3 beses ay sumubok ulit silang manloob. Isang tindahan ng kanilang napagdiskitahan. Ginamitan din nila ito ng bolt cutter. Pero sa pagkakataong ito, olats pa rin ang partners in crime. Ang ending, 3 epic fail na pagnanakaw sa loob lang ng 1 linggo. Sa ngayon, tinutugis na ang mga kawatan. Bawat krimen ay nagsisilbing paalala na hanggat may mga masasamang elemento at mga mapagsamantala, hindi dapat tayo nagpapabaya sa ating sarili. Sa inyong paligid man o online, laging mag-ingat at maging mapagmatyag dahil misyon namin ang inyong kaligtasan. Ako po si Gary De Leon. At ako naman si Mon Gualvez. Hanggang sa susunod na linggo kapatid, ito ang Presinto 5.